dun po sa kaso na ifinail ko against the mayor and against the members of the local finance committee as well as the members of the city council. Programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at ang nagsasuffer eventually, tama din naman yung observation yung ating mga constituents. Na March 2, March 16, tsaka March 30 na special sessions was already declared void. Kasi pinagpapaliwanag po ang SP Secretary na bakit daw hindi niya pinipirmahan yung mga resolusyon na ginagawa ng mga konsehal. Sabi ko, bakit wala po siya doon. Bakit niya pinipirmahan? Hindi rin naman niya lang kung nag-transpire doon. Hirit na ₱2 na dagdag pasahe ng ilang transport group. Mahigit 2,000 miyembro ng PNP na patawan ng kaparusahan sa ilalim ng Marcos Magandang araw mga kababayan. administration. Muli ito po ang inyong lingkod, Sheila Mahigit Javier 2.2 Florentino sa billion ating pong pesos programang unpaid Laguna dues Patrol. mula sa At mga nagsalang tayo po kumpanya. ay nung isang linggo na dito sa bayan po ng sa City of Cabuyao. At pinag-uusapan nga po natin yung 4 Doon po sa kaso na ifinail ko against the mayor and against the members of the local finance committee as well as the members of the city council. Ang nagsasuffer eventually, tama din ang inyong observation, yung ating mga constituents. Na March 2, March 16, tsaka March 30 na special sessions was already declared void. Kasi pinagpapaliwanag po ang SP Secretary na bakit daw hindi niya pinipirmahan yung mga resolusyon na ginagawa ng mga konsehal. Sabi ko, bakit wala po siya doon. Bakit niya pinipirmahan? Hindi rin naman niya lang kung nag-transpire doon. Magandang araw mga kababayan. Muli ito po ang inyong lingkod, Sheila Javier Florentino sa ating pong programang Laguna Patrol. At tayo po ay nung isang linggo na dito sa bayan po ng sa City of Cabuyao. At pinag-uusapan nga po natin yung 4 billion loan na gagawin po dito or ni-request na magkaroon ng loan ang city government. And from there, na-interview natin ang Vice Mayor ng Cabuyao, si Vice Mayor Leaf Opinia, and we send an email message sa atin pong tanggapan sa Secretary po ni Mayor Dennis Hain, and ang update po until the moment we are not receiving an email or sagot sa ating pong email. So meron naman po tayo mga messenger. Kung sino man po yung manonood, ay the mayor po is very welcome to answer yun pong mga katanungan ng ating mga kababayan sa Cabuyao. And of course, ngayong araw na ito ay kasama po ulit natin ang Vice Mayor po ng Cabuyao City. That's all welcome, Vice Mayor Leaf Opinia. Magandang araw, Vice. Magandang araw po, Ma'am Sheila, sa ating po mga tagapanood. Magandang araw po sa ating lahat. Yan. Naman kasi medyo mahaba na kasi yung usapan natin tungkol dyan sa 4 billion loan. Of course, sabi nga, ang Laguna Patrol po ay tagapagbalita sa Laguna na kapag meron po mga issue na gusto po nating iparating sa ating mga kababayan, ay welcome po ang lahat sa Laguna Patrol. So, meron po kayong i-file sa Ombudsman na kaso noong January 25, 2023. Apo. Tama po. So this is, pwede nyo po bang ikwento sa amin or sabihin po ang ilang detalye nito pong kaso na isinampa nyo noong January 25, 2023 sa Ombudsman? Yeah. Ito po ay isang ongoing case na sa Ombudsman. In fact, nagkaroon na po ng order ang ating pong Deputy Ombudsman for Luzon for them to file a counter affidavit dun po sa kaso na ifinail ko against the mayor and against the members of the local finance committee as well as the members of the city council, yung 12 miyembro for abuse of authority and for oppression and for violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. I may not dwell on the specific details po nung kaso, but what I can tell you is yung kaso po na yon ay patungkol po sa pagdipit sa akin, sa aking tanggapan,
for political reasons, ay obviously, kasi ako po lang, kung di siguro alam ng ating mga tagapanood, ay ako lang po ang hindi nila kapartido. From the mayor to the city councilors, magkakasama po sila sa isang partido, tapos single out po ako doon po sa aming city. Kaya nga po ako, in spite of my willingness to reach out para magkausap, magkaroon ng magandang working relationship, hindi po nangyari yon. So, parang sa isip ko bilang isang abogado, wala na po ako ibang recourse kundi umakyat na po sa kinauukulan. Kaya po ako nagsampa ng kaso laban po sa kanila. Panggit nyo nga po may abuse of authority, merong provision sa anti-graft and corrupt practices. Vice, ito po, personal na tanong po sa inyo. Sabi nga, pagka hindi po maganda ang relasyon ng mayor at saka po ng vice mayor or ng ibang nanunungkulan, ay nagsasuffer po ang ating mga kababayan. But, kung ang lahat naman po ng lahat naman po ng resolusyon ay yes na lang ng yes ng yes ang ating pong mga konsihal, somebody also na kailangan po questionin, especially kung ang pinag-uusapan po ay budget na ginagamit po sa mga paggawaing bayan. Ako naman po in the spirit of transparency, in the spirit of accountability, handa ko naman pong explain nung time na yon yung akin pong justifications kung bakit po ako nagre-request ng ganong budget. Pero yun nga po, unfortunately, despite my several requests, pati po yung paghiling ko sa kanila na magkaroon ako ng chance to defend the budget, hindi po ako nabigyan ng ganong pagkakataon. At tama po kayo, bilang isang kolektibong mga namumuno sa isang lungsod, tungkulin po namin na gumawa ng paraan para despite our differences, despite our different political backgrounds, maggawa kami ng paraan, magtulong-tulong para sa ikabubuti ng aming mga kababayan. Yun po yung kinalulungkot ko ngayon. Kasi po sa kabila ng kagustuhan kung magsama-sama na sana kami, ako po in several occasions nag-reach out naman po ako sa kanila. Hindi po nila yun iniintindi. Kaya po sabi ko nga po sa inyo, ang nagsasuffer eventually, tama rin ang inyong observation, yung ating mga constituents. Kasi dapat nakikitaan kami ng pagkakaisa. Pero pagkakaisa to the extent na yung mga bagay ba ng mga pagtitibayin namin, talaga ba makakabuti sa tao? Kasi kung hindi naman, tungkulin din naman po namin na manindigan at sabihin sa mga kasamahan namin na hindi maging mainam o wasto itong ating gagawin para sa ating mamamayan. At siguro, bilang mga matatagal na kami mga nanunungkulan, dapat naiintindihan nila yon na I am for the people. Di ba, meron nga po tayong kasabihan na hindi naman dapat patuloy ang katapatan mo sa partido mo. Dapat pag nahalal ka na, ibuhos mo na ang katapatan mo sa mamamayan. At yun po yung aking sinasabuhay. Kaya nga po, kahit na marami po akong mga differences sa kanila, I always try to reach out. Kahit po panoorin yung aming mga sessions, kung masusubaybayan po ninyo, nag-explain po ako doon. Pinapaliwanag ko sa kanila kung ano yung wasto at yung hindi wasto. Ano yung mga pwede ko pang maitulong. Ina-advisean ko nga po sila na ito dapat ang aming ginagawa. Pero despite all my advice, saka yung mga pagsasabi ko ng tamang direksyon, hindi naman po nila ako sinusunod. All because of political differences. At yun po yung kinalulungkot. Nung isang araw, nagkaroon po ng special session, mabilis na, napakabilis na special session. What transpired on that session? Sa mabilis po na pagpapaliwanag, ang pinag-usapan po namin dun sa session kahapon ay patungkol po doon sa mga pagbabago sa pag-procure ng sasakyan. That is in relation to sa pag-secure ng loan na 4 billion. Kasi part of the loan facility na ibibigay po sa Kabuyao ay bibili din po kami ng sasakyan. Kasi tingin ko nga po, hindi siya wise na kung wala tayong pabili ng sasakyan, wala tayong umutang. Hindi, wag na muna tayo bumili. Total may nagagamit naman. Ayun po ba yung sasakyan para sa mga department heads or sasakyan para sa hindi mga po, bawat barangay? ang nakalagay po dun sa kahapon is 4 na opisina po yung ibili ng sasakyan. Nasabi ko, meron naman ang napagtibay na. At besides dun sa issue po na yon na kung wala din naman pera, wag nang bumili, pero may pera naman, pero ipipilit na ipambili na hindi naman po dumaan sa tamang proseso. Kasi ang issue po namin doon, yung resolution na gusto lang pagtibayin namin kahapon, ay resolution na nanggaling po sa isang void na special session. Na nung una pa lang, sinasabi ko na po sa kanila, hindi magiging valid ang isang resolution na hindi po napagtibay sa isang maayos na paraan. I mean, yung proper place na dapat po i-session hall. Kasi ang issue nga po noon, siguro,
kung mabibigyan tayo ng pagkakataon, mas papalawak pa. Yung special sessions na kina-question ko na March 2, March 16, tsaka March 30 na special sessions was already declared void by reason ng legal opinion po ng DILG. Na pati po yung budget na nabanggit ko kanina, galing din po yun sa isang invalid or void na special session na ginagamit po ng aming city government papunta sa provincial government. And Vice Mayor, kaya po natin nasabi na void, sinabi ng DILG na void kasi po hindi po to ginawa sa loob ng session hall. Opo, isang Reason po yan. Yes, Kaya hindi po ginanap sa session hall yung session. Kaya Sa bahay po ng sa konsehal kasi bahay po ginawa yun. ng isang konsehal ginanap. Opo. At the same time, nandun po ba yung SB Secretary? Wala po ang SB Yun. Secretary. So, meron po bang mga... Wala din pong dry seal ng Yan. ating pong So, SB Secretary. kaya naging void sabi ng DILG kasi wala din doon yung SB Secretary. Hindi siya proper place. And the SB Secretary is the one who is taking down the The minutes minutes. of the meeting. At sila po yung Sino pong nag-minutes ng meeting? Alam nyo, Nung yun nagkaroon ng din po special yung question ko. Kasi ang binigay lang po sa amin sa sessions ng March 2, March 16 at March 30 ay yung March 2 lang na mga pinagtibay nila without the minutes of their special session. Okay. Wala po silang pinag-produce Actually, ano ba? hanggang ngayon. Aha. Yun din po yung naging subject namin kahapon. Aha. Kasi pinagpapaliwanag po ang SP Secretary na bakit daw hindi niya pinipirmahan yung mga resolusyon na ginagawa ng mga konsehal. Sabi ko, bakit Kasi wala po siya doon. Bakit niya pipirmahan? Hindi rin naman yan kung ano yung nag-transpire doon. Yes. The Secretary is not invited to the special session or... Sinabihan po siya. Pero nakita po kasi, upon the advice of the DILG rin, na kung hindi po proper yung venue Opo. ng session, dapat Aatin ang sekretary ng Sanggunian. Kaya nga po nagkaroon ako ng special session na I conducted it sa session hall po namin. At yun po yung naging debate namin kahapon. Pinagpapaliwanag daw si SP Secretary bakit daw hindi dapat kasuhan administratively for not signing yung mga resolutions na pinagtitibay nila. Base naman doon sa void na special session. Kaya nga po kinounteran ko sila kahapon. Kaya medyo mabilis po yung aming sesyon. Kasi kinounter ko sa kanila kahapon, nung nakaraang pagpupulong pa natin, hinihingi ko na sa inyo yung mga pinagtibay nyo ng March 16 at March 30, pati yung katitikan, yung minutes ng March 16, katitikan ng March 2, March 16 at March 30, hanggang ngayon po walang binibigay. At ang representation po sa akin doon, ng isa nating konsehal, ay babalikan na lang daw po ako. Samantalang ang tagal-tagal ko na pong hinihingi yun. So doon po kami nagkaroon ng debate na nagpapalabas kayo ng mga resolutions in violation of the internal rules of procedure at hindi pa ho lumalabas yung legal opinion na yun, bumabanat na po sila ng pamimigay ng resolution. In fact, sa gaya nga ng sinabi ko sa inyo, pati ang provincial board, Yeah, meron sinabmitan nila ng ganong So, resolution. meron pong isinabmit ang mga konsihal Opo. sa provincial board, Yes. sa Sangguniang Panlalawigan. Yes, sa ano po Panlalawigan. itong isinabmit nila sa Sangguniang yun nga Panlalawigan? po yung naging product ng special session nila. At that time is hinihintay pa po namin yung legal opinion. Sabi ko, wag muna tayong gumalaw. Hintayin natin ang paggabay ng DILG at sila ang magsasabi sa atin kung wasto ba o hindi. Yung special sessions na ginanap nyo, na ginagamit nyo na yung mga dokumento na hindi naman pirmado ng secretary, hindi ho na-affix ng signature ng dry seal ng secretary at hindi rin po dinao sa tamang lugar. Pero despite may pakiusap na sabi ko wag natin gawin yan, sinabit pa rin po nila doon. At ikalulungkot ko nga po na kahit nagpapaliwanag na ako sa provincial board, nag-address po ako ng letter sa ating pong kagalang-galang na Vice Governor together with the provincial board. Ano po yung nilalaman ng inyong communication sa atin pong Vice Governor at sa atin pong mga ginagalang na board member? Sabi po ako doon, ang pakiusap ko, ay meron pa pong usapin ito, na yung resolution po na binigay sa inyo is hindi po nasa tamang pagna-number base po sa recording po ng ating SP Secretary. At ang hinihiling ko po sa kanila, to hold it in abeyance hanggat hindi po nagbibigay ng definidong paggabay ang DILG, dapat wag muna po ninyong i-honor or bigyan po ng value. Yun na nga po, lumabas na nga po yung Sumagot po ang DILG. Sangguniang Panlalawigan po regarding the Nung time po resolution. na yon ay hindi po sila sumagot, pero ang naging reply lang po sa akin, although informal po, through chat lang po, na yun daw po ay kinatigan na ng Provincial Committee on Finance, kaya po wala na daw po silang magagawa kasi kung in-approve daw po ng Committee on Finance, obligado daw po nilang i-approve. Pero babalikan ko po yung argument ko noong time na yon. Ang ginamit po ng aming City Council at ng Mayor ay yung resolution na galing po sa special session
nagkinondak po sa labas. Kaya nga po sabi ko may involve na rin ng provincial board dito sa usapin na ito kasi tinanggap nila sa kabila po ng aking kahilingan na teka muna, ayusin muna natin yan. Dapat magpaliwanag muna ang DILG, igabayan muna po tayo para sa tamang susunod na hakbang. Ano pong sinagot ni DILG doon po sa pinadala nyo nga pong sulat doon sa resolusyon na naging void nga po? Ano sabi nila? Opo, To set the record straight lang po, no? Ako po ay sumulat na sa central office patungkol po sa legal opinion na yun. Yan po ay March ko po sumulat sa kanila. Hanggang ngayon po, ang central office hindi pa po nakakapag-release ng official legal opinion. Doon po sa sulat na hindi pa pala sa akin ng ating pong SP Secretary, siya po ang sumulat to clarify. Pero nung sumulat pala ang SP Secretary, gumawa din po pala ng kaakibat na letter din ang ating pong City Mayor, address sa City Director ng DILG, na si Ma'am Michelle, at si Ma'am Michelle po, finorward siya sa regional office. Yun po ang may lumabas Sumagot po na ang legal regional, opinion. opo. Doon po sa kahilingan ng legal opinion ng ating pong City Mayor. At doon po dineclare na kung ang polma ng pagtatakda ng pagpupulong ay hindi sa tamang lugar at hindi by virtue of a resolution na binabago ang mga terms or yung mga provisions ng internal rules of procedure, pag wala daw pong ganun, void yung proceedings. Kahit po sila, may kopya po noon. At hindi nga po ako nakakuha ng kopya noon, humingi na po ako eh. So malinaw po sa aming lahat. Kaya nga po ngayon, ang nagiging galaw ko po is to inform the city councilors, to inform the city mayor, to inform all the department heads, inform all the barangay chairman, na meron na pong sagot ang DILG declaring the special session void. Kaya po yung mga numbering nila na alphabetical, na hindi po in consonance o hindi katugma ng records ng SP Secretariat, yun po yung diniklara kong walang bisa.